Okay, good day everyone. So meron ulit tayong lecture video for today. We will be discussing examples in moment of inertia and madadaanan din natin yung concept ni centroid and center of gravity of a section or shapes. Okay, so today, meron tayong example. Ang ipinapasolve sa atin dito, meron daw tayong composite figure. Dimensions are in millimeter. Ang pinapasolve is moment of inertia with respect to its centroidal x and y axis. As you can see, meron na ring choices para alam natin if tama yung na-solve natin na values. Meron na tayong guide. So today we will be using conventional solution as well as the calculator technique kung ayaw nyo masyadong maraming sinusulat na talaga namang helpful kapag nagsosolve kayo ng problems in moment of inertia and centroids during exam. Okay, during quiz, pang double check lang ng sagot nyo. Okay, so we have here a figure. As you can see, meron tayong figure dito, shaded. Ayan. So, isosolve muna natin yung ating centroid. Kasi pag binasa natin yung problem, ano ba pinapasolve? Centroidal x and y axis. Take note that when the problem is asking you to solve moment of inertia with respect to centroidal, or in short, may centroidal na word sa problem. So, kailangan mo na mag-start na isolve kung nasaan ba yung centroid. Okay? Asan yung ating centroid? Ito yung ating x bar and yung ating y bar. Yun po yung tinutukoy dyan. So since meron tayong word na centroidal sa problem, hanapin muna natin yan. One of the first step na ginagawa natin in order for us to solve the centroid x bar and y bar, hinahati natin into basic shapes yung ating mismong section, yung mismong figure. Okay? So meron tayo dito, nakikita natin sa taas, meron ditong parang semicircle. So tawagin natin yan na yung first shape. Okay? Yung first shape natin ay yung semicircle. Okay? And then yung second shape natin is yung triangle, etong kulay blue. Okay? Yung triangle natin. And then yung ating third shape is yung ating circle dito sa gitna wherein tatanggalin po natin yan. Hindi kasama. Okay? So, bali tatlong basic shape ang meron tayo. Okay? Three basic shapes ang meron tayo dito sa section. So, after natin hati-hatiin, kunin natin yung kada area natin. Okay? Baburahin ko na itong nasa taas. Compute natin yung tatlong area. We have area 1. Ang area 1 natin is the semicircle with the formula pi over 2 r squared wherein r would be 45. O, didiretso na tayo. Is equal to, okay? If ika-calculate natin yan, we have pi over 2 times 45 squared. We have 2025 pi over 2. Okay? Unit po niyan is squared. Kasi hindi naka-state sa problem. Next, we have a sub 2 wherein ito po ay triangle. We use the formula ng area ng triangle, 1/2 base times height. What would be the base of our triangle? So kung titingnan po natin, ito yung ating base na i-consider. Wherein yan po ay, ito ay 45, yung galing yan sa radius. Then another 45 sa kabila, therefore meron kang base na 90. And then we have the height 100. Okay, if ikakalkyo po natin yan, we have 1/2 multiply by base na 90 times 100. Okay, so we have 4,500 squared ulit. And then lastly, we have a sub 3 for the circle. Formula of area ng circle is pi r squared. Okay, hindi na po 45 yung r na gagamitin nyo. Okay, ang gagamitin natin is yung 20. 20. So we have pi, yung r natin is 20, then squared, we have 400 pi. Okay, squared. Okay, now we have three areas, pero kulang pa yan. Kunin muna natin yung area total. Isisingit ko na lang dito sa taas. Okay, so area 1, dagdagan mo ng area 2, pero ibawas mo yung area 3. Hindi kasama yung circle. Okay, so we have 20, 25 over 2. Ito yung first area natin ng semicircle. Then idagdag natin yung 4,500 ng triangle and then subtract
400 pi. Okay, we have 64.2255 mm squared. Okay, so ngayon, sabi ko nga kanina, bago tayo magpunta ng moment of inertia, let's get the centroid x bar and y bar. So, paano natin gagawin yun? Okay, so in order for us to solve x bar. Okay? Take note, x bar is the distance of the centroid ng buong section papunta doon sa ating reference. Okay? Reference. So, dalawa lang naman ang reference. Isang pataas, isang nakatayo o nakapahiga. Dalawa lang po yan. For x bar, yan ay horizontal distance. Ayan yun. Ngayon po, ang magiging reference natin is nakapatayo. Siyempre, perpendicular po lagi. Is either nandito or nandito yung reference nyo. Okay, paano natin malalaman yun? Okay, punta tayo sa figure. So, pwede tayo mag-reference since meron tayong y-bar na binigay, ay y-axis, sorry, y-axis, ito po, i-utilize natin. Gamitin na po natin yan as reference natin sa pagkuha ni x-bar. So, from y-axis. Okay. Anong susunod na gawin? I-locate natin yung centroid ng kada section. For the first shape, yung semicircle, always nandito po yung kanyang centroid. Okay? Next, ang centroid ng triangle natin, always nandyan po. Hindi lang natin alam pa kung ano yung distance. And then the centroid of the circle is laging nasa gitna. Okay? Visible naman po siguro yan. Okay, next. Okay, and then kunin natin yung mga kailangan nating distances. Ano po ba ang gagamitin natin ng formula? Gagamitin natin yung formula na parang galing lang sa Varignon's theorem that the total area multiplied by the x bar is equal to the sum of each section multiplied by its distance. Okay? Area 1 times x sub 1. Ito yung distance noong centroid ng first shape papunta sa reference. Plus area 2 x sub 2 plus area 3, x sub 3. Tatlo lang po inilagay natin since tatlo lang naman ang section. Okay? So, isa-isahin natin based sa figure. Ito yung centroid ng ating semicircle. So, kunin natin yung ating sukat. Ito po yun. Mula dito, papunta dito, ayan po yung x sub 1. I hope clear tayo doon. Next, ito pong point na to, centroid ng triangle mula dyan, papunta dito sa reference na y-axis, ayan po yung ating x sub 2. Okay, and then lastly, itong centroid ng circle, papunta dito sa ating reference na y-axis, ayan po yung tatawagin nating x sub 3. Okay, I hope clear po. Next, we have the value of a total na 6424.2255. Take note na nagsasubstitute na po tayo ng value. X bar, yan yung hinahanap natin. And then yung A1 natin is yung 25 over 2 pi multiply by x sub 1. Paano kukunin si x sub 1? Okay. The distance from this point papunta dito is yung 45. Okay? 45 po yun. And then, syempre, yung kabila, yun din naman siya. So, 45 din yun. Okay? Ang x sub 1 is 45. Plus, area sub 2 natin is 4,500. Multiply by x sub 2, si x sub 2, ayan. Di ba meron tayong usapan, may formula tayo, na mula dito, papunta sa face nitong triangle na yan, yan ay 1/3 ng mismong length na ito. Okay? Yung kabila naman, papasok tayo as 2/3 ng mismong length na ito. Ayan. So, 2/3, no, ano ba yung sukat nito? Hindi po ba yan ay 90? Okay? So, therefore, yung ating x sub 2 is 2/3 ng 90. And then, plus, take note na yung circle po natin ay ima-minus dapat. Diba? Dapat minus yun kasi nga hindi naman kasali sa section yun. So, dapat negative yung area natin dito na 400 pi. Okay? Multiply by, lang po, multiply by the x sub 3
Ano ang sukat ng x sub 3? Since tapat lang naman yung center ni circle and ni semicircle, ayan, si x sub 1 equal na yan sa x sub 3 na 45. Okay, so ang ano sa ating equation is si x bar. If we input sa ating calculator, we have 6424.2255 alpha x, alpha calc. We have 2025 over 2 pi, then yung distance natin na 45, and then plus 45, then 2/3 of 90, okay, and then plus negative 400 pi times 45 din po. Okay, now we shift solve the value, bibigay sa atin that x bar is 55.507 mm. Take note na ito ay from the y-axis. Okay, if ilolocate po natin yan dito sa ating figure, sorry, medyo magulo lang po yung figure natin. Kung ilolocate natin yan, possible, kasi itong portion na to 45 lang yan from y-axis. Pag dito naman, katapat ng 20, nasa 65. So possible, dito lang po yung ating x bar. Ayan. So ito yung ating x bar. Andyan. Ayan ang x bar natin. Okay? Okay, so after natin i-solve yung x bar, punta naman tayo sa 4y bar. We set the reference ulit. Ang gawin nating reference naman is yung binigay na x axis. Ayan. Kasi y is vertical distance and ang magiging reference niya is nakapahiga, perpendicular sa isa't isa. So from x axis. Okay. So ang gagawin natin, yung distance from the centroid ng first shape na yan, papunta dun sa reference natin na y-axis. Ayan. Ay, reference na x-axis, I should say. Ito po ay y1. And then, ito naman ay sorry po. Ayan. Yan naman si y sub 2. And then, yung centroid ng circle, ito ko sa kabila ilalagay. Ayan. Ito naman si y sub 3. Okay, isa-isahin natin sa ating equation. Gagamitin naman nating formula, we have 80 y bar is equal to area 1, y1 plus area 2, y2 plus area 3, y3. Pinalitan lang natin lahat ng x value ng y. Okay, substitute the values. We have 6424.2255 y bar is equal to 2025 over 2 pi na a sub 1. And then yung y1 natin would be equal to, so eto kasi alam natin hanggang dito, yan ay 100. Hanggang dyan. But, ano sukat nitong natitira na to? Hindi po ba yan yung 4r over 3 pi? Tapos saka natin idagdag si 100. Okay? I hope nasundan po tayo sa part na yun. Next, multiply natin sa y1. Yun nga, sabi natin yung 100. Dagdagan natin ng 4r over 3 pi. Wherein r would be equal to 45 over 3 pi. Next, plus 4,500 for the triangle area niya. Okay, ano ang magiging distance natin for y2? So, 2/3 lang din po yan. 2/3 ng, hindi na po 90, ng 100. Okay? Plus, negative 400 ulit dahil nga po ibabawas natin. Multiply by the distance, ano ang magiging distance niya? 100 po. Okay? So now we shift solve the value of y bar. We have 6424.2255 alpha x. And then we have 2025, sorry, 5 over 2. We have pi multiply by 100 plus 445 over 3 pi plus 45
times 2/3 ng 100. Ay, sorry. 2/3 ng 100. Okay, last, negative 400 pi times 100. Okay, if isi-shift solve po natin yan, ang lalabas is 86 point, ay sorry, baba natin konti. Yan. Um, y, y bar would be equal to 86.107 mm from the from the x-axis pala. Okay. So, i-highlight lang natin. Ito yung ating x bar. Ayan. And then, ito yung ating y bar. Okay. Pero actually, meron tong Caltech. Meron siyang Caltech para mas mabilis nyo siyang isolve. Less writings. Okay? So, ganito gawin nyo. I-clear muna natin yung mga calculators natin. Okay? So, punta tayo ngayon class sa mode. Ayan. Pipili tayo doon sa 8. Punta tayo sa stat. And then, pag click nung stat number 3 yun, pipili ulit tayo dito sa 8. Meron pa yata sa baba. 8 lang. Okay? Sa Casio, masusundan nyo naman po agad to. Doon lang sa Canon medyo. Meron lang konting iba, pero same prompt pa rin naman po tayo doon. Okay? Punta tayo sa number 3. Alam ko sa Canon, quad, yung nakalagay, quadratic. Okay, click natin yung number 3 at lilitaw po yung X and Y column. But kulang po yan. Kailangan meron yung third column, frequency. Okay? Ganito rin po yung itsura sa may Canon. I-on natin yung frequency by doing this. Shift mode. May 8 na pagpipilian. Ibaba natin. Meron ulit additional 6. Doon sa ika-4, we have the stat. Piliin po natin yun at tatanungin tayo ng calculator. On or off. Okay, doon tayo sa on. Click 1. Dadagdagan na po yung column natin. Okay? Ngayon po, ilagay natin lahat ng x value doon sa x column and lahat ng y value sa y column sa calculator. And for frequency, area po ilalagay natin. So, paano gagawin? Okay, pakihawakan yung calcu. So, doon sa x values, ang mga pipiliin po natin, itong x1, yung x3, and then x2. Input natin isa-isa. Si x1, ang value natin dyan is 45. Take note, consider po natin yung sign dito ha. For example, bago ako magtuloy-tuloy. For example, we have the Cartesian plane. For x values na magfo-fall sa area na to, dito, positive lahat. Any x value na mag-form po dito, lahat yan negative. Depende kung nasaan yung reference mo. Okay? For y values naman dito sa taas, lahat yan positive ang i-input sa calcu. If dito naman sa baba, negative y values. Okay? Sa frequency naman, if magbabawas, lagyan ng negative. Kung ima-minus yung area na yun, mag-negative sign. Okay, papakita ko po. Okay, balik tayo. X sub 1, we have 45. And then X sub 2, we have 2/3. Okay, mahalaga tong mga parentheses ha. 2/3, lagyan natin ng parentheses. 2/3 ng 90 equals. And then X sub 3, we have 45 again. Okay. Ayun. Okay. Dapat ganito yung input natin ha. Tingnan nyo mabuti kasi magkakaiba. 100 plus, lagyan natin ng parentheses. Ikulong ulit natin, tapos lagyan natin ng ganito. Mahalaga po ito ha, baka magkamali tayo. Etong nagbi-blink, yung parentheses dyan, yan yung para sa 4 times 45. Okay? At itong kabila naman na nagbi-blink, yan yung para kay 3 pi. Tingnan natin kung magbabago. Ayun, tama. 119.09. Mahalaga po yung pagkaka-input kasi mag-iiba yung sagot niya. Okay, anyway, doon tayo sa may pangalawa. Y sub 2. Y sub 2 would be 2/3. Okay, lagyan nyo ulit ito ng parentheses. 2/3 ng 2/3 ng 100. Ayan. So, ayan. And then we have the third one. Ay, parang kulang ako nang nailagay sa x sub 1. 40. Wait lang po. Okay, dinadouble check ko lang 45 ito.
Yung pangalawa, 2/3. Hindi ko po sure bakit nagbago. And then 90. Okay, 45 ito. Okay, balik ako sa y3. Sorry, pabalik-balik. Y sub 3 would be equal to 100. Ayan. Okay, now we proceed to the area ng sa frequency. Okay, we have 20, 25 over 2. Ito po yung area 1. Okay, next we have the area sub 2 or the 4,500 for the triangle. And then yung pangatlo, sabi ko nga, di ba, negative yan kasi ibabawas si circle. 405. Okay. So ngayon naka-input na yung values natin, x, y, and frequency for the area. Click AC. Sa CA naman, dun sa may canon. Okay, nag-blank na yung ating calculator. Paano nyo ba i-check if tama yung x bar and then the y bar? So punta tayo sa may shift. Number 1 is stat, and then magpa-flash yung anim na option. Punta tayo sa 4 or the variance. Papipiliin ka within 7 choices. And then kunin natin si X bar sa calculator for the X bar as well. 2. Then click equal. As you can see, parehas po tayo ng value na na-solve both in calculator technique and conventional solution. Okay? Paano naman yung Y bar? Okay, AC. Balik tayo. Yun ulit. Shift 1, papipilian, variance ulit, then punta tayo sa 5 for the Y bar. As you can see, tama din, parehas din po yung Y bar natin. Okay? So ngayon po sa may Canon, alam ko po meron ditong isang button dito na blanco, apps yan. So alam ko, doon din nakakapili. Apo, paki-double check. Wala po kasi akong emulator nun. So, hindi ko maipakita dito sa ating discussion. Okay, but for those who use Casio calculators, ito po yung flow niya. Okay, so I hope clear po paano natin i-double check, paano tayo kumuha ng centroid using our calculators. Okay. Okay, so now we have the centroidal axis ng ating figure. Ano? So nilagay ko na rin po dito sa ating figure. Wait lang. Sa may figure natin mismo, yung location ng ating centroid. So, ito yung naging location ng ating centroid po. Ano? Ito. Ayan. Ayan yung centroid natin. Kumbaga, ayan si centroid. Okay? So, nakuha natin yan nung sinolve natin yung X bar and the Y bar. Okay, ngayon po, yan yung magiging reference natin in getting the value of the centroidal moment of inertia, X and Y. Okay, so ibabalik ko lang yung centroid na bura ko pala kanina. Okay, we have here the centroid ng semicircle or the circle, and then ito yung centroid ng triangle. Okay, so isolve natin yung centroidal um, centroidal x-axis moment of inertia. Okay. So gagamit tayo dyan ng transfer formula of moment of inertia. Okay, so yung ating symbol is Ix is equal to the centroidal moment of inertia plus area. Since x yung hinahanap natin, we need y distance. Okay? Y squared. Okay? So ngayon po, solve natin isa-isa yung kada shape natin. So meron tayong tatlong shape. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng tatlong moment of inertia. We have Ix is equal to, ito yung gagamitin natin mismo. Ix1 plus Ix2 plus Ix3. Take note that Ix3 would be minus or subtraction kasi nga po ibabawas nga natin yung shape na yon sa ating section. Okay? So, didire-diretso ko na po, hindi ko na isa-isahin yung Ix1, 2, and 3. Ano? So, we have Ix is equal to, dun tayo sa Ix1. Okay? Babalik ko lang po yung ating calculus sa computation mode. We have Ix1. Ang shape natin is semicircle. Okay, yung centroidal moment of inertia ng semicircle ay yun po yung 0.11 r to the fourth. Yung r to the fourth, 45 po yung r niya na gagamitin. Okay?
45 to the fourth. Okay? Plus, ito yung area ng semicircle. Ang area ng semicircle, sinulat po natin. Ayan. Siya si 2025 over 2 pi. Multiply by the y squared. Ito yung distance noong distance ng centroid papunta doon sa may centroid axis, centroidal axis. Ito siya. Y dun, di ba? So, vertical. Ito, mula dyan, invisible. Okay. Mula dyan, ayan. Ito yung ating Y1. O yung, take note, iba tong Y na to ha. Iba yung Y na yan doon sa sinolve nating Y1 to 3 kanina. Okay. Y, anong value yan? Yan ay magiging distance kasi natin dito, oh. Mula dito, papunta dun sa baba. Ayan, papunta dyan. Yan yung na-solve natin kanina. Yung 100, ito to, sa baba. Yung 100 for 45, 3 pi. Diba? Sige, try natin ilagay sa ating um, equation. So, yung isang buo na yun mula x-axis, siya si 100 plus 445. Okay, sige. Papaikliin ko na lang. Medyo mahaba eh. Kunin na lang natin yung simplified value. 100 plus 445 over 3 pi. Ay, sorry. 3 pi. Ang value, ayun, 119. Siya yung 119. So, yun. 119.099 millimeter. Okay? So, yung 119.099, babawasan pa natin yan ng y bar. Okay? Kasi nga ito nga yung 119. Babawas mo to para lumabas yung y dun sa may figure na kailangan nating distance, which is 86.107. Don't forget the square. Okay? Take note na itong portion na to, area lang yan. And then ito po, yan si y squared. Okay? Next, dahil sa may triangle. Centroidal moment of inertia with respect to x-axis for the triangle. Ang formula natin, we have the base times height cube over 36. Okay? So yung base natin is 90 multiply by its height na 100 raised to 3 over 36. Okay, plus area po niya is 4,500. Nakuha natin kanina. Then we need the y distance papunta sa centroidal axis ha. Doon ang reference natin. So paano natin makukuha yon? Ito yung centroid natin. Ang kailangan mo na distance dyan is, ayan, ito po. Ayan, yan yung kailangan mo. Paano natin mapapalabas yan? Okay? Yan ay y bar. Sige, lagay natin yung value ng y bar, 86.107. Ay, sorry. Bawasan natin ng ilan? Bawasan natin ng nung length na ito. Ayan. Which is the 2/3 ng 100. Minus 2/3 ng 100. Squared. Okay? Plus. Ito ibabawas natin to pala. Sorry. Minus pala. Minus. Okay? Ang formula ng centroidal moment of inertia with respect to x-axis ng circle ay ano na yun? Yung pi over 4. Pi over 4. Radius niya na 20 to the fourth plus area natin kasi nga ita-transfer natin. Area natin is 400 pi. Okay. The distance from the centroid ng circle papunta sa centroidal axis natin na ginagawang reference, paano natin kukunin? Okay? So, mula po dito, ayan. Ay, sorry. Baling. Mula dyan, pababa, doon sa x-axis, siya si 100, hindi po ba? So, ngayon, para mapalabas natin, ito kasi ang kailangan natin. Ayan, yan yung y na kailangan nyo ngayon. Para mapalabas natin yan, yung 100 na yon, ibawas natin si 86.107 squared.
Okay? So now we have Ix. Ayan, sisimplify lang po natin. Okay. Pisahan natin yung sa may 0.11, semicircle. 0.11, 45 to the fourth, okay, plus 2025 pi over 2. Tinabi ko na yung pi kay 2025 times 119.099 minus 86.107. And then squared. Okay, next. Plus. Ito yung sa may triangle naman. Okay, 90 times 100 cube over 36. Plus the area na 4,500 and then the distance na 86.107 minus 2/3 po ng 100. Ay, kulang ako na pa rin. Ay, sorry. And then, ayaw niya na mag-squared. Ayaw niya na mag-squared. Alam ko na. I-shortcut ko na lang tong portion na to. Gagawin ko na lang tong 200. Ito. Kasi 2 times 100. Okay. Try natin kung mag-squared. Ayaw pa rin niya mag-squared. Wait lang. Meron pa ba ako masisimplify dito? Masyado kasing mahaba. Wait lang. Parang wala. Pero kailangan nating ulitin. Sige, ulitin natin yung input. Nag-cut na siya. Okay. 45 to the fourth plus 2025 over 2. Okay, so i-store na lang natin. Sige, dito muna. Gamitin muna natin yung A. Lagyan natin sa A. And then next. Okay, ni-store naman natin yung B, yung moment of inertia for triangle. Then next, for the circle, and then store natin ito sa C. Ayan. So, para makuha natin yung Ix ng kabuuan, pagsamasamahin lang natin itong tatlo, minus po yung dun sa C, ha? Okay, so now we have the value ng ating centroidal moment of inertia with respect to centroidal x-axis. Ang value po natin ay 77,45804.236 mm to the fourth, or para mas maayos, divide natin sa 1 million. Ayan, magkakaroon po tayo ng 7.746 times 10, or pwede din po yan mm raised to 4. Okay, so now we have our final answer for first item natin. So sa choices, ang tamang sagot dyan is letter A. Okay, ito po. Okay, kung gusto natin siyang isolve sa calculator, ng Caltech lang po, pwede po, walang problema. Sige, pakikuha ulit yung calculator, AC. Una natin gagawin, ito ang first step, ha. Dito ko na lang isisingit. First step. Okay, step 1. Solve muna natin yung sum of all centroidal MOI. Okay, moment of inertia. As in yung centroidal moment of inertia muna. Ito yung x-axis, ha. Sa x-axis muna. Okay, gawin natin. First shape is semicircle, which is 0.11, 45 raised to 4. The next for the triangle is base times height cube over 36. 90, 100 cube over 36. Minus, ayan, pi over 4, multiply by 20 to the 4. Okay, so meron na tayong sum. Sabihin natin, lagay natin yan sa
I-store ko po sa may D. Okay, nasa D ito ha. Store sa D. Next, step 2. Punta tayo sa mode stat. Yan, mode stat. Mode stat. Papapiliin ulit tayo. Balik tayo doon sa may kanina. Doon sa may 3. Okay. So actually, ito, 1 muna to. Puro 1 lang muna itong X. Kasi puro Y. So now let's proceed to the second part ng ating example. We have the MOI, moment of inertia with respect to its centroidal Y axis. Okay, so same process. This time, mag-iiba lang yung distance na gagamitin natin. Pero the point is, ganun pa rin naman siya. Okay, so ito ay IY. Okay, so tatlo yung gagamitin ulit natin. We have the IY1 plus IY2 plus, minus to, sorry. Minus. Dahil nga po ibabawas natin yung circle. Okay? So ngayon po, yun din yung formula natin but this time with respect to centroidal y-axis. So ibig sabihin, may iba lang ng konti yung formula natin. Okay, start natin dito sa y1. Ay, y1. Doon sa semicircle, ang gagamitin natin centroidal this time is pi over 8. Okay? Multiply by the radius na 45 raised to 4. Okay, plus, ito yung sa may transfer formula natin. Area natin is 25 over 2 pi. And then the distance na gagamitin natin. Mula po dito sa centroid niya, papunta dun sa may, eto to, x na po ang gagamitin natin ha. Yan yung x na gagamitin. Sulat ko pa yung formula para hindi tayo malito. Ito yung IYO plus area then x sub 1, 2, and 3. Depende sa kinukuha natin. Okay. So, gamitin natin yan na guide. Yung x natin na gagamitin po dyan is yung, paano ba natin makukuha yan? Okay. So, mula dito sa reference natin kaninang y-axis, papunta dito na centroidal moment o centroidal axis, yan yung 55. Kasi 55.507. Ngayon, kung babawasan natin yan ng distance na ito, which is 45, lalabas po yung x na kailangan natin. Okay? Then, huwag kalimutan yung square. Next, for the triangle, ito naman ay height base cube over 36 lang naman, di ba? So, i-apply natin. Pinagbaligtad lang natin yung BH. Okay. Height would be 100. Base would be 90. Cube over 36. Plus area niya, 4,500. And then yung x na kailangan natin dito ay mula po dyan, papunta dito. Ayan yung kailangan na x. Paano ba natin masosolve yan? Okay, so lalabas po yan pag kinuha natin yung distance mula sa centroid papunta dito sa y-axis. 2/3 yun, di ba? Ito, yung distance na to, yan ay 2/3 ng 90. Okay, kung babawasan natin yung 2/3 of 90 ng 55.507, hindi po ba lalabas yung x na kailangan natin? Okay. So we have 2/3 ng 90 minus 55.507 then squared minus. Okay. So ang gagamitin natin dito, since circle yan, equal lang naman ang centroidal moment of inertia niya, x and y axis. So yun lang ulit yun, pi over 4 times 20 to the fourth plus area niya na 400 pi times the distance ng centroid niya papunta dun sa ating y-axis. So, ang kailangan nating distance po is ito papunta dyan, which is basically the same lang do sa x na ginamit natin sa semicircle. Which is, nakuha natin na 55.507 minus 45 squared. Okay,
So input lang natin sa CalQ. Siguro hati-hatiin na lang ulit natin ano, para baka kasi hindi naman kasya. Anyway, we have pi over 8 multiply by 45 to the fourth. And then area na 2025 over 2. Then pi. Times 55.507 minus 45 squared. So, lagay natin ito sa A. Okay, next. 190 cube over 36 plus 45. 2/3 of 90. I'm sorry. 2/3 of 90 minus 55.507 squared. Yan. Store natin ito sa B. Next, we have pi over 4 times 20 to the fourth plus 400 pi times 55.507 minus 45 squared. And store natin sa C. Ngayon, pag samasamahin natin yung nasa A, sa B minus C. Okay. So our IY would be 3812918.503 mm to the fourth. Or pwede naman yan maging, divide lang natin yan sa 1 million. Okay. We have 3 point, ay sorry, 813 times 10 raised to 6 mm to the fourth. Parehas lang po yan. Okay? So that would be the conventional solution po. Ano, kung titignan pala natin sa choices, saan siya papasok? Letter, okay, letter B. Okay? So ngayon, syempre medyo mahaba. Ang daming sinusulat. And so, may time din na baka gusto nyo na calculator lang lahat. So we have the calculate. Meron tayong calculator technique na pwede nyo gamitin. Okay?